kami guys. We are here. Oh, hello. Hi. I'm the rider. Galing, gubat oh. Tapos pag ikot mo na ganyan, dagat naman. Oh, di ba? Ito yung ano. Oh, di ba? Maganda. Diyos ko. Ano pa hanapin mo? Guys, share ko lang yung place na pinag-stayan namin. Yan. Porto Novo Hotel. Ang ganda niya, guys, ang ganda niya. Talagang tinamaan lang siya ng bagyo. Okay, mga ka-road trip. Kakain lang kami. So, yung food. Kaya, tingin tayo ng wonderful vacation. Sige ate, kuya, pag ano tatawag na lang ako ha. Dito naman ako pupunta lang. Sige. Okay, thank you. Ito po. Porto Novo. Porto Novo Hotel Group. The best. Okay. Good morning. Ka-road trip. Hindi pa pala ako naka-start. Ano ba to? Good morning, ka-road trip. Today pupunta kami ng Dipakulaw, Aurora. Time check 4 AM. So apat po kami magkakasama. So ayan po sila. May tatlong motor na apat kami. Okay. So sige na doon muna tayo sa gasoline station. Okay. So gasoline station. Papagas muna kami. Dito na ulit sila. So far, maganda yung weather. Ano, naubos na yung mga gabi. Okay. So, happy na. Hindi na naman tayo. Hi. I'm the rider. Okay, nag-stop over lang kami dito sa may 7-Eleven sa may San Rafael.
Kanina, feeling ko mahina yung audio kasi nilagay ko yung mic sa may t-shirt ko. Hindi pala kaya yun. Sorry, first time eh. So ngayon, pinasok ko na siya sa helmet ko. So hopefully ano na siya, clear na yung. So okay, 7-Eleven. Ano ko lang, suggestion ko lang, yung dito sa may Shell, sa may after ng bypass, normally doon ang stopover ng mga rider, yung select doon. Pero medyo pag mga gantong mga holiday tapos weekend, ano siya, congested siya, marami. So suggestion ko lang, medyo abante lang kayo, makikita niyo yung 7-Eleven. So actually ngayon kami lang ang tao eh, kami lang ang mga riders dito. Pero kanina madami. Pero kanina marami rin, pero hindi masyado. At least makakapahinga kayo ng Very, very light. very, very light itlog tsaka saging. Okay, so okay, ayan yung mga kasama namin. So pictures lang muna daw, picture muna, picture. Yan, okay. So ngayon, Isa pa, extend mo pang ganun. Joke lang. so ngayon, diretsong Tipakulo na kami. So time check, anong oras na ba? 6:52. So meron pa daw kami 4 hours and 47 minutes. So estimated arrival 11:40. Pero estimated lang yun kasi siyempre kasi for sure yan, may mga hinto pa kami at kakain kami. Okay, so we're good to go. Sige ako muna. See you later Guys. So okay, so ito yun, pasok lang ng konti. Okay. So actually maraming riders talaga ngayon. So maraming riders, maraming mga nagka-travel na papunta na sementeryo. Medyo siguro clear na yung ano ko, yung voice mo. yung voice ko. Kasi ano yan, ako medyo may build up pa, may traffic build up dito kasi may mga truck. So buti na lang, ito yung perks ng motor eh, yung medyo pwede kang gumilid, sumingit-singit, pero dapat safe pa rin at hindi makakasagabal sa mga ibang motorista. Okay, dami talaga nag-ano ngayon, bumabiyahe ngayon. Normally hindi naman kasi ganito eh, pag nagka-travel kami hindi ganito karami ang sasakyan dito. Traffic talaga siya. Dalawa lang yan kung bakit traffic: may aksidente o kaya malapit tayo sa sementeryo. True. Yun lang yan. So malapit sa sementeryo, you know why? Kasi may nagtitinda ng bulaklak dito. Oo nga. Yun lang yun. Tama tayo, may sementeryo. Nagsulputan yung mga kainan ngayon daming kainan paano ba? Oo nga, may sementeryo. Siguro paglagpas naman ito okay na. Pwede sa gilid.
Pwede Oops. yata sa gilid. Slowly. Okay, go. Pwede sa gilid. Okay, sayang naman ang pagmumotor. Kung susunod lang din tayo sa kotse. Kaya sana nagkotse na lang tayo. Okay, so yun na. Meron talaga dito kasi may mga traffic enforcer. Ayun lang. Ang dami guys, tingnan nyo. Ang dami talaga yung mga motor ngayon, bira yung naka-helmet lang lahat may mga dalang gamit daming kainan nga. Sabagay kasi di ba baby, pag dumadaan tayo dito baby, medyo madaling araw kaya wala pa yung mga kainan na yan. Ganito pala karami dyan. Sige, una ka na. Ang lupit kasi nitong truck na to Talagang gumigilid siya, no? Talagang gumilid siya Doon siya dumaan That's nice. Later na ulit. Sige guys, update ko na lang kayo. Medyo traffic, so update ko na lang kayo. Siguro update ko kayo pag nandun na tayo sa may malapit na sa arko ng Nueva Ecija. Okay? Thank you. Bye-bye. Bye! Ay, dito tayo kumain, B. Ay, dito ba? Pero meron pa tayong dadaanan dito. Ay, dito na tayo. Ayan, medyo. Dito. Ano na lang tayo? Buka. Anong ano niya? Anong food? Ano sa'yo ni? Hindi ano sa'yo? Ano sa'yo? Anong food mo? Bad Choy, Bicol Express. Sa'yo? Bok choy. Masarap yung bok choy. Tingnan mo. Marami laman. Parang masarap na. Okay na. Sakto. Sige. Tingnan natin. Tapos, Bicol Express. Bicol Express. Wow. Hindi ko rin ano. Bicol Express sa bok choy. Tapos may soft drinks. Ay, Sprite na lang yata yun. Tsaka Royal. Uy, ayos yan Ay, bok choy. Kaya ano laman nitong bok choy? Ano laman niya? Mga laman loob? Oh, konti na lang yung ano mo. Pork caldereta.
So, parang masarap yan ah. Ito na lang sa akin. Tapos bigolit. So, order ako ng pork caldereta, tapos bigolit. Ilang kanin po? Tsaka bad choy. Bad choy. Yun nga, yung bad choy. Sa'yo pala. Teka lang. Chicken adobo. Ano yung sabaw nyo? Wala kayong sabaw? Hindi. Wala na. Yung food, oo. Pinaparma kambing po. Di na. Sige, ano na lang. Ako na rin, pork caldereta ako. Okay. Ha? So, may sisig. Okay yung sisig nila, oh. Ito sisig nila. Gulay, oh. Malaman na lang tayo. Yung gulay. Masarap yung gulay, ah. Sige, yun na lang. So, dalawang ganyan, isang bicol, isang bad choy. Isang chicken adobo. 4 na rice. Sarap, ah. Sige. Yung soft drinks nyo, may ano? Ano ba yun? Sprite na lang? No? O Royal? Ito. Sweet na lang. Sige. Yung 1.5 na ano? Dali mo na yan. Dali na lang. Sige. Thank you. Isang chicken adobo. Tapos isang Sprite. Tayo magkanin. Okay. Ito ang food. Kamusta naman ang pagkain? Sarap yung caldereta. Rated. Dapat ay standard lang. Ano rate ko? Wait lang. Kasi laki. Yan. Hey guys. Malaki yung mic. Ayun, naka-DJ. Wala na. Naka-on ba? Sana pag Ay, i-ano mo nga, i-try mo nga kung na maganda yung ano kanina, voice. Pogi naman ng chinito. Sino ba yung chinito? Dito na kami, guys. We are here. Dito na kami. Dito na si Aurora. Hey, Aurora, how are you? Wow, finally. The nonchalant versus... Isend ko to kay Kuya Kyle. Ay, ayan. Game.
Game. Hi mga ka-road trip. Nandito na tayo ngayon sa ano bang street to? Baler Aurora Highway yata to, kung hindi ako nagkakamali. Pero nalagpasan na namin yung Baler eh. So di pa Kulaw proper 2.5. Actually yung ano namin, yung travel time na lang namin is 53 minutes. Okay, so medyo may mga videos kami dun sa Pantabangan, yung mga banking dun. Wala lang talagang audio. Wait na maingay itong ano. Yes. Anyway, so yun. So again, meron na lang tayo 53 minutes para mag-arrive tayo sa destination. Normally ang hinihintay ng mga tao, ang hinihintay lagi ng mga rider is yung tabi ng beach, yung mabato na part. Oo, doon talaga kasi ang ano, doon tayo mag-i-stop. Yun yung anong tawag nila doon, pinaka-climax ng travel na to. Yung makita mo yung parang nasa gilid ka na ng dulo ng Luzon. Kasi Aurora is ano eh, coastal area eh. So ito yung pinaka-gilid ng Luzon. So yun talaga ang laging pinupuntahan ng mga travelers na scenery. Okay. Meron pa tayong mga 40 kilometers. Barangay Salay. Masyadong tahimik ang undas dito. Pero in fairness sa mga nadaanan natin, laging may assistance ang mga local government. Ang galing. At least kahit pa paano napapakinabangan. Tsaka in fairness maganda ang daan dito. Mukhang hindi siya dumaan sa mga ano, sa mga ewan natin na kontraktor. Medyo maganda naman. At mukha namang hindi substandard. At sementado siya, hindi siya yung basta ano, yung asfalto. Sementado talaga siya. At pantay-pantay naman. Medyo may konting ano lang, pero konti lang naman. Manageable naman siya sa sasakyan. Yes. Okay. Ang medyo ano lang dito, ingat lang tayo kasi maraming tricycle eh. Yun eh. Maraming tricycle. Bakit? Kaya hinto lang tayo. Medyo pinahinto tayo ng ating mga kasama. Nahulog? Alin? Ano yung nahulog kanina? Parang ganito. Ay fuck. Nasaan na? Ha? Nasaan? Nandun. Kunin mo. Yun yung selfie stick ng DJI. Ay, gogi. Ay, mga ka-road trip. Buti na lang nakita ko yung selfie stick ng DJI nahulog. Hindi ko pala naipasok sa loob ng bag. Buti na lang hindi nasagasaan. Ay nako, shit happens. Okay. Anyway, baby, naka-hazard ka pa.
Ayan na yung 7-Eleven na the famous 7-Eleven bago magdipakulaw kasi diyan ka talaga makakabili. Yan ang huling 7-Eleven. As far as I know, siya na yung huli. Kung meron kayong mga bibiliin na import, diyan na kayo bumili. Though may marami naman convenience store dun sa may Dipakulaw. Pero syempre may mga kailangan kayo na nasa sa 7-Eleven lang. Okay? Meron na lang tayong 45 minutes. Ito na yung dito na yung yung magandang part may magandang part. Malapit na tayo dun sa may seashore. Tawag ba? Tama ba yung tawag ko? Seashore? Yung tabi ng dagat. Di ba seashore ang tawag dun? Ayun. Yung mabato. Though wala naman nagsiswimming dun kasi nga sabi nung isang napanood ko kaya daw wala nagsiswimming doon dahil malakas daw ang alon doon at mabato. Pero maganda siya. Maingay yung ko. Ayun. Hindi, pumapalo yung ko. Yung ang tawag dito, yung balaklava ko. Okay na. Okay. So medyo mainit medyo mainit pero maganda yung panahon, as in talagang blue sky. At bira yan sa Aurora kasi nga ang Aurora talaga is daanan talaga ng bagyo kasi nga tabi nga siya ng dagat. Though minsan hindi naman nagla-landfall pero dumadaan ng bagyo. Pag dumaan sa Luzon, asahan mo na dadaan ng Aurora yun. Hindi katulad nung nakaraan yung Pepito, dito talaga nag-landfall kaya talagang sobrang devastated ang nangyari sa grabe yun, sobra. Kasi yun talagang to para siyang yung tsunami na yun yung last time na nandito kami, na nagbalikan kami. Yung kinento ko dun sa huling actually ang next na iniisip namin na papuntahan dito, hindi kasi kami masyadong lumalayo sa Dipakulaw pero marami na ring nagva-vlog yung Kasiguran Aurora, pero talagang malayo siya sa nakita ko. Walang kuryente kasi imagine niyo from Baler going to Dipakulaw is 72 kilometers. Base yan dun sa dun sa Nakapaskel. Pero from Baler to Kasiguran, imagine nyo 172 kilometers pa. So from Dipakulaw 100 kilometers pa. Ganun siya kalayo. Kaya medyo pag-iisipan muna natin kung kasi ako ko lang naman, opinion ko lang naman, sa akin yung Dipakulaw okay na pati yung sand, yung parang pagiging probinsya niya okay na siya sa akin though yun nga, ang dami nagsasabi mas maganda daw doon kasi as in talagang para ka nasa dulo ng Luzon. Yun. Yan, meron pa. Yan. Nga pala yung OR, ano ba tawag? ORP. Ride partner. Yung ORP ko, hindi nga pala niya nakabit yung mic niya. So nagre-react lang siya. Naririnig ko naman. Ewan ko kung naririnig nyo. Pero wala kasi siyang mic. Yun, sorry excuse me. Medyo galing tayo sa sakit ubos sipon. Puso talaga yun Pero kaya kailangan natin ng mga makasingot ng medyo maayos na
hangin, fresh air. At dito nyo lang niya makukuha. Ito, as in talagang malaki kasing malaking impact kasi yung amoy ng dagat. Sa pagkakaalam ko kasi may mga kilala ako na tao na gumaling sa asthma nila. Basta na yun ginagawa nila every week, nandun sila sa tabi ng dagat para at least makahigop ng makasingot ng ng amoy ng dagat, at gumaling naman sila. So ganun talaga siya kaganda, kay effective. Kita nyo ba yung na yun, yung mountain na yun? Grabe, ang ganda dito sa side na to, pinadilibutan kayo ng ng mountains. Dito naman sa side na kabila, pinadilibutan naman kayo ng dagat. Yun yung kumbaga sa pagkain lahat na nakahain sa inyo. Yan, Dinalungan, Kasiguran, Dilasaw. Excuse me. Hey, ito na yun ito na yung lapit na to, yung tabi. Yan, grabe yung bundok. Talagang Oo, totoo. Hindi na talaga kailangan pumunta ng Boracay. Hindi ko naman sinasabi na huwag na kayong pumunta ng maganda naman siya. Pero kung talagang habol mo lang yung sand, yung dagat, yung ito talaga. Kaya nga ito yung may part dito sa may Dipakulaw, tawag nila Siargao ng tama ba? Siargao ng Luzon, parang Siargao din siya. Kasi puro yan, bukuhan. Yun yung nila dito. Kasi maganda talaga siya. I know marami naman na nakapunta dito. Kahit ako ilang beses na rin naman ako napunta dito, pero mas madalas ang nakakotse. Pero pag na-experience nyo yung ng motor, ay grabe, sarap. Kasi ramdam mo yung yung simoy ng hangin pati yung yung mga anong tawag doon, yung mga parang nagsisiga ng mga dahon. Yun ang talagang yun yung amoy probinsya na talagang dito sa lugar na to lagi mo siyang maamoy. Yan napaka nila safe nila, lagi may assistance. Yan, sarap ng daan guys, sobra. Napakaganda ng daan. Wala ka talagang, alam mo yun, kahit na wala kang kakaba-kaba na baka mamaya may bako, may sobra talaga siyang, parang nga siyang hindi dumaan sa bagyo kasi ewan ko kung napanood nyo yung isang vlog na pinakita talaga yung itsura niya after nung bagyong Pepito. Hindi mo iisipin na makakaahon pa siya uli may babalik niya yung gantong kaganda So hands up ako sa mga yung local government dito. Sobrang nila, tsaka minintain nila dito yung dito sa part ng from Dinadjawan, Dipakulaw. Again, sabi ko nga, wala akong nakikitang 7-Eleven, wala akong nakikitang Jollibee, McDonald's. As in talagang lahat na nagtitinda is I think local, mga lokal lang na taga rito. So isang magandang yun, senyales na pine-preserve nila yung hindi lang natural resources, yung yan na guys, dito na yan na yung simula ng seashore. Sobra, ayan na siya. Ito talaga lagi ang pinupuntahan ng mga tao. Ito yung hindi mo matatawaran.
Again, balik ako doon sa ano, pine-preserve nila yung ano nila yung binibigay nila yung opportunity sa mga lokal nila. Hindi nila ibinibigay sa mga, alam mo yung mga dayo, dayuhan. Saka syempre, pag pinasukan na to ng mga ganun mga establishment, wala na, hindi na niya maano yung itsura niya, mape-preserve. Ayan na guys, ang ganda. Yan ang sinasabi ko. Sobrang ganda niya, di ba? Ayan ang talagang aurora. Biro mo, wala ka nang makita wala ka nang makitang land papunta doon siguro kasi ano na yun. Ito yun. Imagine ito, sirang-sira to. Pero tingnan mo ngayon, after a year, naibalik nila. Galing. Galing. Sobrang ganda. So mag-i-stop over lang tayo sa isa sa mga ano dito para at least ma-feel naman natin yung ano, yung hampas ng alon. Pero doon tayo sa medyo safe kasi sagabal tayo sa mga motorist yung medyo safe na lugar lang. Dito medyo malaki-laki pero ingat lang tayo kasi medyo ano diretso pa tayo sige diretso pa tayo daw. Medyo doon tayo sa may bandang part. Ito yung mga nasira, yung harang na ganito kasi dati punong-puno ng harang yan pero ngayon doon pa tayo, meron pa doon so ano pa to, medyo wala na Bobby. Big sa'yo, doon na lang tayo oo, baka mahulog tayo. Sige di bale, so babalik naman tayo dyan guys dyan naman tayo dadaan pa uwi kasi meron kasi isang daan dinadaanan din nila yun. Yun yung mga gusto naman papunta kasi pwede kang pumunta ng Isabela from here. So magba-backdoor ka, doon ka sa bundok dadaan talaga. Doon ka talaga sa bundok dadaan. So hindi naman tayo doon dadaan babalik naman tayo dito. So sa ano na lang namin ipapakita kasi medyo hindi maganda yung posisyon natin ayaw naman natin makasagabal. Okay, yun may nagsisiga. Ayan, normal na siga sa probinsya. Ganda 35 minutes na lang daw andun na tayo sa destination. Nice. Alam ko kasi akit pa ng konti ng bundok medyo dadaan pa tayo uli ng bitukan ito pero konti lang yun para umakyat dun tapos bababa ka uli sa kabila. Galing nga ng ano nito design nitong ano na to galing, nakakatuwa. Ganda ng daan grabe, ganda sobra. Grabe, sobrang ganda ng daan, wala akong masabi. Sarap, ganda. May mga bridges na ganyan at saka yung ano nila, yung ano ba yung river, yung river nilang ganda, malinaw, sobrang linaw niya. So ito na yan, kita mo yung bundok, grabe, ganda ng bundok. Talagang babalik-balikan mo hindi mo pagsasawaan hindi mo siya pagsasawaan. Talagang para kang na-detach sa sa anong tawag doon, sa buhay normal. Hindi ko naman sinasabing hindi normal to, pero alam mo yung normal kasi na buhay ngayon yung parang sa Manila trabaho, gala, mall, traffic, yun lang ang laging nakikita
So ito yung parang nadidetach yung sarili mo sa ganung mga scenario ng buhay, which tingin ko naman maraming mag-a-agree sa akin na mas gusto nilang mag-retire sa mga gantong lugar, diba? Kung pagpapalain lang tayo na magkaroon ng sapat at makabili ng alam mo yun, mga maliit na mga property dito, malamang yun ang mga yun ang mga gustong gawin ng mga magre-retiro eh. Simple lang kasi, simple lang ang buhay nandito eh. Hindi mo naman kailangan ng sobrang magarbo dahil unang-una, pag nag-mall ka dito, malamang once a month kasi layo eh. Diba? So, dito ka lang. Yun ang masarap sa retirement. Kasi sawa ka na naman eh. Yun ang ganda oh. Diba? Yung mga buko. Ganda. Tsaka balance dito eh, no? Yung katabi mo yung dagat, tapos nasa kabila yung gubat. Kaya yung niya, hindi siya yung malagkit. Di ba hindi katulad nung mga talagang yung La Union, ayan. Perfect perfect example La Union. La Union talaga tabi kasi siya ng dagat, di ba? Pero walang nagbabalance sa kanya. Ang nasa kabila niya puro mga establishment. So mainit talaga siya, walang nagbabalance. Di ka katulad dito. Sa left side mo puro kagubatan, nasa right side mo dagat. Di balance talaga siya, hindi talaga puro init lang. Yun ang maganda dito, di ba? Kaya kung ikaw mag-a-analyze ng titiran mo, I guess perfect spot to. Kung i-a-analyze mo kung saan mo gustong mag-retire. Marami naman kasi talagang gusto mag-retire na sa tabi ng beach eh. Majority ng mga nakakausap ko yun ang gusto nila, tabi ng beach, farm. Eto nandito na eh, lahat na eh. Pwede ka magtayo ng farm malamang dito eh. Kasi may gubat naman oh. Nasa tapat mo beach oh, diba? Lahat na. So talagang perfect spot to. Yan oh. Oh, diba? Ganda. Diba? Hindi mo napapansin. Ilang minutes na lang nandun na tayo. Oh, ganda eh. Hindi ka maiinip sa biyahe. Hindi ba katulad sa Manila na nako, Diyos ko, pupunta ka lang ng Makati, parang ayaw mo nang umalis ng bahay kasi alam mo yung mga makikita mo. Oh, ganda. O ayan, paakyat na tayo. Ito na yun, alam ko, ito na yung paakyat. So aakyat. Oo, yung so yung paakyat na to, yan. Tapos bababa ka uli. Ayun na yung side ng Dinadjawan, di Pakulaw. Kumbaga sa tinatawid mo yung kabilang barangay. Tama ba ako? Barangay kasi yun eh. Barangay, alam ko barangay. Tinatawid mo yung kabilang barangay na dumadaan ka sa gilid ng bundok. Kaya pagbaba mo dyan, nasa gilid ka naman ng dagat. Ewan ko kung tama yung interpretation, ang pag-analyze ko ng lugar. Pero feeling ko naman. Ayan o, diba? May banking eh, pa-banking konti eh. Konti eh, diba? Oo. Galing oh, gubat oh. Tapos pag-iikot mo na ganyan, dagat naman. Oh, diba? Ito yung, oh, di ba? Maganda. Diyos ko. Ano pa hahanapin mo? Kaya nga nakakalungkot pag talagang inaano ng bagyo, ng natural calamity. Nakakapanghinayang. Kasi sayang talaga, sayang na sayang. Yan o, tingnan mo. Nandito yung gubat, tapos nandito yung beach. Saan ka pa? Di ba? Saan ka pa? May mahaba ka pang tulay. Sarap talagang tumira dito.
Talagang malayo ka sa kabiasnan. Oh. Galing, galing, galing. Parang ano eh, alam mo yung parang pag pinag-drawing ka nung bata kung anong gusto mo. Diba ako, ang una kong dinrawing nun, ikaw baby, ako una kong dinrawing nung puno eh. Kaya diba yan, puno, tapos hindi, tsaka may beach na may tapos hindi mo mawawala sa beach yung may araw. Yan, yun yung mga bata, yung bata ka, yan ang una mong gustong makita. So ito na yun. Simple lang. Hindi naman masyadong ano. Yan, galing yun. Kamo. Wala ka man lang nakitang, wala ka, yan. Yan yung mga kasama ko. Yan. May kotse. Yan yung mga kasama ko. Pera lang yung dalawang magkaangkas na lalaki. Pero yun, yung nakaputi, saka yung ano ko, ORP ko, yung naka Jack Daniels. Wow. So yes, ORP. Tama ba yun, guys? Yeah, tama naman siguro ako. Di ba? Tadaan ka ng bundok para lumipat ka lang sa isang barangay. Tapos may sun ka na ganyan. Yun lang talaga ang dito, wala daw sunset kasi nasa kabila, pero sunrise nandito. You can't have it all, sabi nila. Hindi naman lahat sa'yo. Kala ka man nandun ang sunrise, nandun na rin ang sunset. Wow. Okay, ayan, galing. Diba? May banking ka, pero kahit mag-banking ka, ang ganda ng daan. Hindi yung kakabaka-baka na baka mamaya biglang may bako pag banking mo. Di ba? Kaso mataas lang talaga. May mga time na biglang mabibiting ka, pero yun na yun. Pataas talaga mga guys. Mga ka-road trip, pataas talaga to. Tapos banking. So medyo ingat lang tayo dito guys. Safety first. Kaya mo na mauna sila. Wala namang problema kung mauna sila eh. Hindi naman karera to eh. At the end of the day, kung saan sila pupunta, makakarating naman sila ng safe. Tayo rin ganun. Nakita niyo yung gubat na yan? Yes. Diba? Ganda. Yun talaga, balance talaga yung dito, weather. Excuse me. Ay, grabe. Grabe ang banking. Ha? Tapos mamaya pala guys, kasi doon sa tutulugan namin, wala naman kasing doon pagkain. So mamaya pupunta kami ng market. Sasama ko kayo sa market para makita nyo rin kung ano yung mga nabibili doon. Kasi nung last time naman na pumunta kami doon, ang maganda kasi dyan, yung mga seafoods fresh, kasi nga galing sa huli. Dito nga ako first time nakakita ng flying fish sa totoo lang. Bihira kasi talaga sa Manila ang flying fish. So sabi ko, bakit walang galunggong? Flying fish daw. Sabi ko, bakit? Tag flying fish daw talaga. So meron talagang panahon na lipad ng lipad yung mga yan, at doon nila nahuhuli daw yan. So, pero hindi ko siya masyadong type. Ewan ko sa iba. Ito, opinion ko lang naman. Kasi matini. Yan ang maganda, guys. Sorry diba? Ang ganda. Tapos, kung papansinin mo, ewan ko lang kung tago, pero feeling ko wala naman siguro. Wala siyang parang nakikita kong kalbo. Diba?
Oo, meron siyang parang ano dot na lupa lang na talagang parang kinalbo dun part na yun Eto wala. Wala akong nakikita. May mga part ka makikita dito sa baba dahil lang landslide. Yun lang. Pero yung iniisip natin na illegal na mga ginagawa nila sa ano. Doon pa ato sa ano Sunshine. Oo. Yung Porto Novo, mas na yan. Parang ang dami na dito. Meron talaga siya. Tuwawas pa pala. Ha? Oo, di ba? Oo. Di ba, nakita mo yung ginanong-ganon namin, binanking-banking namin. Kami lang yan, gabi pa. Yun na. Ano kaya nangyari dito? Ha? Ito na yung Puerto Novo dahil kay Pipito. Nawala na yung Nipa Hat. Na-wash out lahat. So sad. Si Popoy. Si Captain. And si Papa. Okay mga ka-road trip, kakain lang kami kasi wala naman silang food. Tamad na rin kami mamalengke at magluto, pagod na rin. Sana may restaurant na maayos ayos. Guys, grabe pala talaga nangyari dito. Sobrang nasira ang buong Dipakulaw, Dinadjawan. Ngayon lang sila nakaka-recover, pero ang bilis ng recovery nila. So ang naging ano lang talaga ngayon, yung dati nilang pangpang, papakita ko sa inyo bukas yun. Yung pangpang kasi nila dati, talagang kala mo nasa Boracay ka. Ngayon puro bato. Sobrang ano, nung bumagyo daw, lahat ng bato dinala yata lahat sa pangpang. Kaya medyo hindi magandang maglakad. Tsaka lumiit yung pangpang nila. Dati kasi ang lapad ng pangpang nila pero overall naman maganda pa rin, tahimik pa rin. Yun lang talaga. Pero ang bilis ng recovery nila. Wala akong masabi. So ito, pupunta kami doon sa kung saan may kainan o makakainan. Ito, grabe to. Ang tagal na nitong ginagawa na to. Kaya sobrang yung castle na yan, sobrang tagal na yan, Obi. Inaabangan ko nga yan Sabi ko, magtatry ako mag-check-in dyan Wala Parang ano, hindi pa rin tapos. Diba? Dito tayo dati na pinapayagan tayo magano. Ay, may swimming pool na rin, no? So kaya pala nagpaplano na yung may-ari ng ano na magkaroon ng swimming pool. Actually dito, ilan lang yung may mga swimming pool. Kaya siguro yung Porto Novo, iniisip na nila mag-swimming pool. Kasi nga, ang tao dinadagsa yung may swimming pool. Siyempre nga naman yung mga ayaw mag-beach, swimming pool. Ang lamig, sarap. Nga pala, sorry kung nakikita nyo wala akong helmet.
Okay lang naman daw walang helmet dito. Kasi basta hindi naman siya kasing highway na highway. So ingat lang. Saka minsan lang kami maka-experience na walang helmet. Maka ano man lang, total makasingot man lang ng ano. Sa Maynila di ka pwedeng walang helmet. Hindi dahil sa safety, dahil sa amoy. Puro usok. O dito talagang fresh air. O di ba? Fresh air na fresh air. Saka ang ganda ng panahon, guys. Sobrang ganda ng panahon. Blue sky. O mamaya papakita ko yung pwesto namin doon. Ganda. O di ba? Tahimik eh. Hindi ko lang alam kung may ilaw na yung mga poste dito. Feeling ko wala. Oh. Harap. Meron ditong madalas si vlog eh, yung Sand and Stars eh. Kasi ewan ko lang kung yung ano. Yun yung may mga tent. Na pwede kayo matulog sa tent. Ayan, tingnan nyo yung mga tao nagmumotor, wala rin namang helmet. Pero banayag lang yung takbo. Hindi naman yung talagang matulin. Tamang ano ka lang, tamang ano lang, tamang cruising ka lang. O, di ba guys? Ganda talaga ng beach dito. Diba? Pero despite ng nangyari, bumangon naman sila. Ano pala to? 1 month walang kuryente dito. Saka 2 buwan o 3 buwan ang recovery nito. Pero imagine niyo sa grabe na nangyari. Kung mapapanood nyo lang yung ano, yung itsura nito sa YouTube, hindi nyo akalain na makaka-recover sila in 2 months time or 3 months time. Kasi kung sa iba-iba yun, wala, papabayaan to. Baka ghost town pa rin to. Siguro kasi ito lang naman ang pinagkakakitaan nila dito. Yun yung Sun and Stars. Ayan guys, so landslide. Nakikita nyo sa harapan ko yung landslide. Grabe. Diba? May ano pa siya, may bakas pa siya ng landslide. Ayun, Sun and Stars. Oh, malayo. Ito yung cemetery, sabi ko sa'yo. Grabe. Grabe pag hindi ano, undas, puro damuhan yan. Nalilinis lang pag undas. Ito isa rin yung maganda dito, Bi. Ito yata, itong hotel na to. Tsaka yung mga parentahan yan. Mga parentahan yan, no? O ba? Marami tayong mabibilan dito, actually. Hindi naman siya yung ano. Ito yung sinasabi nila na bagong inasal house, kaso sarado. Wow. Sarado naman. Oh. Ayun, Sizzling and Seafood Restaurant. Oh, dito na lang tayo. Yan, oh, Sizzling and Seafood Restaurant. Uy. Doon na lang tayo, Sizzling and Sisig Restaurant. Ay, ano, seafood. Sige. O, gusto niyo pa tumingin doon? O, sige, doon na tayo umikot. Halika. Yeah, we will buy. O. Siyempre, pag may beach, may kailangan meron tayong inumin. Konti lang naman.
relaxation lang. Ang dami na rin mabibilan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Wala kayong makikitang 7-Eleven, McDo, Jollibee. As in talagang pinreserve nila yung mga parang Sagada. Sagada ganyan din. Dito tayo kumain. Diyan tayo kumain ng beef. Dito pinreserve nila. Parang mga lokal lang ang mga nagtitinda. Sagada ganun din. Hindi sila nagpapasok ng mga fast food chain. Diba? Sila lang. Tama naman yun. Sayang naman din yung ano. Kaya yung iba umaalis ng probinsya dahil wala nang ano. Walang kabuhayan dun sa lugar nila eh. Okay. Ito yung market nila. Ito na yung palengke nila eh. Kaso hindi naman wala na kaming balak magluto kasi pagod na rin kami. Anyway, babalik na lang tayo dun sa may seafood restaurant. Sige. Maraming mabibilan dito, mga ano. Guys. So, dinadyawan. Okay. So, dito tayo kakain. Seafood restaurant nila. Sana okay. Huwag na tayo mag-expect masyado para hindi tayo ma-hurt. Basta makakain lang. Ma-i-rouse natin ang ating dinner. Ganda talaga dito. Probinsya. Saan ba yun? Doon pa. Dito tayo kumain dati, no? Walang tubig, walang putik na yan. Ano tayo? Dito, kakainin ko dito inihaw para sigurado ako bago luto. So, ito na guys. Hindi ko dala yung tripod, nakalimutan ko. Hawakan ko na lang muna habang nag-ano. Selfie stick dala ko, nasa bag ko lang. So dito tayo sa kabila, diba? Nasa kabila yung ano eh. Ayan dito tayo. Pwede ba mag-park dito, kakain? Sige. Dito daw tayo. Saan ka magpa-park? Dito ka. Saan? Dito? Sige. Yan dyan. Okay guys, dito tayo. So yung food. Kaya tingin tayo ng menu. Liempo, nag-order ko liempo. Tapos, kaya ano ba masarap dito? Tatlo, ano. May seafoods din, sinigang na hipon isda. 150 with rice. Gusto mo sinigang na hipon? May buttered mix. Mayroong buttered shrimp. Gusto niya chicken. Sige, bukas na lang yun. Patry namin. Huwag na tayo magluto. Masarap dito, te, ha? Sabi ko sa ano ko, ha? Sarap, ha? 6 ma'am. So may breakfast na kayo? Opo. Okay. Sige. Sige. Liempo. Isang liempo lang, ma'am. Teka lang. Manok ka, diba? Dalawang chicken inasal. Teka, titignan ko nga dito. Barbecue. Ano ba yan, te? Barbecue, isaw. Ano pa? Ano ito? Barbecue. Hindi, barbecue pa isaw. Ano ko? Te, doon tayo sa ulam ng mga... So ito po ang breakfast meal nyo po, no? Nagmamadaling kumain. Oo nga. Anong oras po bukas? 6 po. Okay. Bukas mo na isipin yan. Hindi, tinanong ko lang. Ikaw na lang ko mamaya for So ano, te, yung...
Yung tatlo, kay LJ. Yung tatlong inasal Kumain LJ. muna tayo ng ano. Tapos isaw 5. Ako rin ha, isaw, ulam ko isaw ha. Isa din naman. Isang liempo. Ano na yung mga order namin? Isang liempo, 2 inasal na chicken. Isa din na. Tapos 5 isaw. One rice po ito. Saka 2 barbecue. Ay, sorry po. Nay, sorry po. Sarap dito guys, sarap. Mamaya doon tayo bibili ng mga kailangan natin. Diyan sa Ray's Convenience Store. Ano ba pangalan nito? Tita Tess Tapsi Seasoning and Seafood Restaurant. Okay naman yung mga price nila eh. Reasonable naman. Okay guys, so yan, galing na kami sa falls. Okay, so good morning o good afternoon. This is our second day dito sa Dipakulaw. Yung first day, medyo di na ako nag-vlog nung after namin kumain kasi magpahinga na. Baba yung naging biyahe namin. So, kakagaling lang namin sa falls. Which every time na pumupunta kami talaga dito sa Tinadyawan, Dipakulaw, hindi pwedeng hindi namin pupuntang yung falls dito. Maliit lang siya. Mamaya doon sa video, meron kami mga video na doon sa falls. Okay. So, maliit lang siya pero worth it naman. Kasi sarap ng tubig. Malamig. Tsaka nakakapamasahe. Massage. Natural massage. Ayan. Actually dati, guys, kwento ko lang nung pupunta kami dito. Ito kasi talaga maliit. Maliit yung part na to. Yun lang yun. Tapos bundok to. So mahirap talaga, dadaan ka lang talaga dun sa river. Mabato. Kaya medyo matagal bago ka makarating ng falls. Ngayon, since yun nga nung sinalanta sila ng bagyong Pipito, eto lumaki siya, lumaki na, nawala na yung parang bundok dito kasi siguro dahil sa na-wash out siya, sobrang na-wash out siya. So ganun siya, ganun ang pinsalan na gawa sa kanya ng bagyong Pipito. Tapos meron pa, mamaya papakita ko sa inyo yung pangpang. Wala nung sinabi ko sa inyo nung huling vlog, na talagang sobrang sinalanta sila. Wash out talaga. Kasi talagang may mga part na
wash out ang bahay. As in talagang bubong, hanggang bubong yung tubig ng beach. Yung ano niya, para siyang tsunami. Okay. Naka-play na to. Naka-play na, guys. Yung mic mo, okay ba? Okay, naka-on. Sige, go. Yan guys, look. Yan yung sinalanta. Pero ang ganda pa rin niya, guys. Ang ganda pa rin talaga. Sobrang ganda pa rin niya. Okay, sobrang ganda. So, sabi ko nga, ikot ko lang yan para makita nyo. Diba guys? Imagine niyo yung effect ng bagyong Pipito dito. Bundok ito dati, bundok. Kumbaga yan lang ang dadaanan mo. Konting part lang ng Patag, katabi ng river. Pero the rest bundok to. Wash out Tignan mo yung bahay See? Na ano siya? Na wash out siya. Nawala. Diba? So, ganun ka grabe. Yan, nandito na tayo sa Pangpang. Ito guys, ito yung Pangpang ng beach dito. Dati, siguro mag-agree yung ibang nakapunta na dito. Sobrang linis niya. Kaya nga, sabi nila parang Boracay of the North daw. Kasi nga, yung sun niya, white. Tapos walang mga bato, walang ganyan. Kasi walang ganyan. As in talagang lumulubog yung paa mo sa sand. Pero ngayon hindi. Kasi nga dahil nga siguro may mga bato siya. Ayan imagine yung malalaking bato na yan. Doon yan galing sa beach. Inalon siya dito. Diba? Grabe. Ayan grabe ang pinsala nila. Diba? Grabe ang pinsala nila guys. Pero tulad ng sinasabi ko, this is just one part ng ng Dipakulaw, Dinadjawan. Pero overall maganda pa rin siya. Peaceful, maganda yung road condition niya papunta dito. Wala akong masabi. Weather, normal. Both malamig. Kasi nga sa left side ko, bundok. Sa right side ko, beach. So, nagbabalance yung lamig tsaka yung init. Pag sa gabi, sobrang lamig naman niya. Kasi nga, syempre malamig na yung beach. Malamig pa yung forest. So, balance na siya. So, yan. Ayan, grabe. Ito dati, flat to. Yan, flat dati yan. Pero ngayon hindi na siya. Hindi na siya flat. Kasi nga inanod siya. Yung mga buhangin inanod dito. So mataas na siya part na to. So yung mga resort dito as per dun sa tinutuluyan namin ngayon. Based sa story niya. As in talagang washout daw talaga lahat ng resort dito. Hanggang bubong. So yung iba kakatapos ng ipagawa. So, kailan ba yun? 11 months ago yata yung bagyo na yan. O a year ago. Yan. So, nakariko, wala silang choice, kailangan nilang paggawa. So, yung iba kakatapos lang ipagawa. Kaya kahit yung resort namin na tinutuluyan, hindi pa masyado. Pero, they make sure yung mga kwarto ayos na. Yan yung guys. Yan ang beach. Medyo nagbabanta na naman yung ulan. Madilim doon. May mga rin dito. May mga nagte-tent din dito. Ayan pwede rin. Pwede ko ng tent. Pero sabi yung isang kaibigan namin dati na nag-tent dito. Sa part dito. Masarap lang sa gabi. Pero sana sobrang init.
So I suggest kung gusto nyo mga ano sa tent, mag-tent, pero kailangan nyo pa rin ng ano, ng kwartong at least malamig. Yan yung part. So update ko lang kayo. So this is second day. Tomorrow pauwi na kami ng Manila. So medyo magpapahinga ng maaga mamaya para sa biyahe na naman pabalik ng Manila. Ayaw namin sumabay kasi ngayon sa mga paluwas. Marami luluwas ngayon dahil bukas may pasok na. So ano muna namin tong araw na to. Yan guys, so di ba nakita nyo talagang puro bato. Nakakalungkot kasi hindi itong ganito noon. Hanapin kayo isang video namin kung ano itsura nito noon para ma-compare nyo. Masasabihin nyo talaga grabe. Sayang. Ang ganda pa rin overall. Ganda kasi ng beach. Maalon lang. Maalon. Pero medyo pumantay na dun. Hindi na mabato yung beach kasi nga napunta na lahat dito. Maganda na siya. Dun sa beach. Dun sa mismong tubig. Dito hindi. Pang puro ano. Pagbato. Okay, yun lang guys. Update ko for now. Update ko ulit kayo tomorrow. Pag tapos na kami, pag pauwi na kami. Okay, thank you guys again. Hi guys, good morning. Pauwi na kami ng Manila. So we're leaving Aurora na. So overall, wonderful vacation. Sige ate, kuya, pag ano tatawag na lang ako ha. Dito naman ako pupunta lang eh. Sige. Okay, thank you. Ito po, Porto Novo. Porto Novo Hotel. The best. Pinaka-peaceful na nakita kong hotel. Okay. So, keep us safe. Keep us safe, Lord. Thank you. Thank you, Dinadjawan. Thank you, Dipakulaw. Thank you. Yeah.